up? Welcome back to our channel! So, it's December 24th, around 12:30 ng hapon. Kakauwi ko lang kasi half day lang ako today. Si Kyle hanggang 3 o'clock pa yung work niya. So, sunduin ko siya mamaya. So, papahinga lang ako saglit. Tapos, mamaya pala, may regalo kasi sa akin si Kyle. Heads pa. Kasi sabi niya for this year daw, wag daw muna material things. Experience naman daw muna yung gift niya. So, ayun, binook niya ako ng heads pa mamayang 2 p.m. So, ayun, pahinga lang muna ako ngayon. Maya-maya alis ako para sa appointment. Then, after that, 1 hour kasi yung heads pa. Then, after that, sunduin ko na siya para saktong 3:00. Kasi malapit lang din naman sa work yun. Christmas Eve na nga mamaya. So, hindi man kami maghahanda ganyan kasi nga kakain kami sa labas for our dinner. Then, tomorrow, sa kanila ako magluluto. Pero baka bumili kaming cake mamaya. Then, baka gumawa ako ng fruit salad kung sisipagin ako ngayon. Tapos, pasta na lang tomorrow. So, ayun, konti lang naman. Kahit pa paano gusto lang din namin i-celebrate naman yung Christmas and next week yung New Year ng kahit kami lang dalawa gusto lang namin maghanda ng kontiyan lang, ganyan. So, kanina, nag-video call na kami sa Pilipinas kasi Pasko na sa kanila. Lagay ko dito yung ibang photos. Ayan. So, all over the world kami. Yan, nasa work kami, tapos nag-video call nga kami kasi midnight na doon. Sakit nung singaw. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Baga kasi hindi na ako gawa ng singaw. Anyway, ayun, mamaya try kong mag-video dun sa heads pa. Kaya lang di ko sure kasi nakakahiya din eh. Pero let's see. Pero isama ko kayo doon kahit pa paano or mag-share ako ng experience kasi first time ko lang din naman yung gagawin. Hey guys! So, 1:55 na ata and 2 p.m. yung appointment ko. So, kakarating ko lang. And, hindi ko alam kung makapag-video ako sa loob. Pero, ayun, schedule ng heads pa ko ngayon. First time ko. So, share ko sa inyo mamaya yung experience ko. And, sana makapag-video ako konting clips para mapakita ko sa inyo. So, mamaya na lang ulit, guys. Hey, guys! Update. It's, 3:10 na ata. 3:15. Ayun, kakatapos lang. Hindi ako magsalita talaga. Ay, sakit ng dila ako. Well, anyway, kakatapos lang and naman siya, relaxing. Napikit lang ako buong 1 oras. Tapos, ilang siya heads pa kasi yung pinurchase ata ni Kyle is ultimate heads pa. So, pati yung shoulder ko, yung neck ko, minasage din. Even yung arms ko, ganyan. And may parang konting facial din kasi ang dami niyang pinaglalagay sa mukha ko. So, ayun. It was a nice experience. Hindi mo magsalita. Ang sakit. Sakit ang sinaw na to. Yeah, anyway, I like it. I love it. So, as a first timer, super siya, nakaka-relax talaga. Then yung vibe din dito sa, ang pangalan niya? Glamour by Crystal Beauty. So, din siya talagang makarelax ka. Yung yung amoy dun sa room, yung music, sobrang nakarelax yung vibe. And ayun, thank you kay Kyle kasi experience daw, which is really nice. It's a great gift, it's a great experience din talaga, and next time pa-experience naman natin sa kanya. Ayun, sunduin ko na muna siya sa work kasi out na dapat siya ng 3:00. Hindi pa naman nagte-text, pero sunduin ko muna siya. Super lapit lang dito, parang 1-minute drive lang. 1 stoplight lang actually. Dito kami sa Costco ulit. December 24 na. Merry Christmas! Bibili lang kami ng cake. Yan. Hindi ko alam. Ba't nga ba tayo bumili ng cake? Basta daw. Gagawin siya sa cake. Kami lang pwedeng makalam. Yun lang.
Hello guys! Nakauwi na kami kanina. After mag-Costco, bumili lang ng cake. And today naman, alis ulit kami. Mag-dinner lang kami sa music. Mag-dinner lang kami sa The Keg. Yan. Nagpa-reserve siya ng for 2 para sa dinner namin tonight. For Christmas Eve. Nabanggit ko na kanina. Nabanggit na pala niya. So tara na. Pakita lang namin sa inyo kung ano yung mga kainin namin. Sana makakain siya ng maayos. Yeah. Kasi ang sakit nga ng singaw ko. Kaya pa yung buhay natin ngayon. Hindi ako makapagsalita ng mahaba. Tara na, baka malate pa kami dun sa reservation. Bye! Hey guys! Merry Christmas! Merry Christmas! Yes, so today is Christmas Day and kanina nagsimba lang kaming umaga. Yes, Tapos nag-laundry. Then ngayon, mag 4:30 na, punta kami sa Whitewater Lake sa Azilda. So about 20 minutes from here. Yeah, kasi wala naman kaming mapupuntahan dito ng iba. Sobrang tahimik dito sa pagpasko. Ang walang tao talaga. Parang lahat sila lumuluwas. Even yung kalsada, super tahimik. So pupunta nga kami dun sa Whitewater Lake Azilda. So kasi siya, meron kami nakita na lights. Parang siya, yung ano tawag na yung mga light statue? Basta Basta yung mga pailaw-ilaw. Yeah, so ayun, silipin lang namin. Sana open kasi parang lahat ng something dito ngayon is sarado. So sana yun, kasi park naman. Yeah, so wala rin naman kami talagang mapuntahan. So gagala na lang kami ng kaunti ngayong Pasko. Tapos mamaya mag-dinner lang siguro. Yes, mamaya dito lang sa bahay. Nagluto lang ako ng konti. Para naman may handa kahit pa paano sa mismong Pasko. Yeah. Yes. Video call na lang sa mga kapamilya. Ganun na lang. Kasi yung pamilya din namin kung saan-saang bansa. Hindi lang Pilipinas. Ayun, ganun lang naman. Pareho pa kami. Ako hanggang Sunday pa yung off ko. So may 3 araw pa siya. Sanding ko pa siya. And bakit lang siguro ngayong holiday off. Relax lang kami. Tapos baka mag-general cleaning na lang din kami para may magawa naman na maganda-ganda. Yes. Kakatamad din kasi yung bumiyahe ng Mississauga. Ako sa totoo lang gusto ko mag-Mississauga or mag-Toronto. Yeah. Kasi sobrang marami kang mapupuntahan at magagawa din. Nakahit kami lang dalawa. Yeah, compared dito, kahit gusto na mag-staycation kasi konti lang yung hotel, tapos yung mga hotel pa dito, ang lalapit. So parang Yes. nonsense mag-staycation. Hindi naman magaganda yung mga hotel dito. Yeah, so sa susunod na lang siguro. Kasi yung pagbiyahe rin yung medyo mahirap. Maayos weather ngayon, kaso baka kasi pag pauwi na kami dito, baka doon naman yung hindi na naman okay yung daan. Yung daan na naman.
Kasi dito at doon sa Mississauga maayos ang weather, pero yun ng daan along the way, yun yung medyo mahirap eh. Siyempre hindi man namin makikita o ma-force na ay. Hindi namin makapredict. Yes. So, ayun. Ganito lang muna kami. Malapit lang yung pupuntahan namin. 16 minutes away na lang kami. So, may update namin kayo. Sana may mga ilaw-ilaw kasi by 4:45 ata, sunset na. So, sana maabutan namin may ilaw. Sana yun dito field. Kung wala, edi it's fine. Uwi. Yeah. Malapit na 20 minutes lang naman. Dinner na lang kami. Yun na lang. Bahay na lang talaga. Nakakaburyo din kasi sa bahay lang. Dalawa lang. Hi guys! Nasakyan na ulit kami. Kasi sobrang lamig. Gamit sa kamay. Yung lake dito frozen na. Buong lake. Napuntahan na pala namin to before. Kaya pala parang familiar Yeah. na Nagsinom ba tayo dito? Hindi. Nagsinom ba? ano lang, parang paalam. Babad lang. Kasi medyo hindi maganda yung tubig. Naalala ko ito yung bata na nagbe-video tayo. Sabi niya, ano yun? Dito ba yun? Vlogger. Are you guys have a YouTube channel? Oo, yan. Ito yan. Yung bata. Yeah. So, ngayon, sobrang yellow na lahat. Nakagaling lang. Ang galing. Kaya nakakatawa rin kasi hindi naman namin to lagi nakikita sa Mississauga nun. So ngayon, naisip ko kasi maaga pa. 5 o'clock pa lang naman. Tapos ang bilis namin dito. Tapos titignan namin yung mas malapit sa bahay. Yung Science North. Yung parang siya, Science Museum. Parang ganun. Kasi parang may pailaw din. Kung wala, at least gusto ko rin kasi makita yung di ba Bell Park doon din? Yeah. Yung Bell Park ng ganitong panahon. Kasi parang kakaiba rin eh. Kaya maganda rin. Siya. Baka nag-yellow din. May mga lake din dito na pwedeng skating. Hindi ko lang sure Yeah. kung may certain certain temperature, certain weather na kailangan. Kasi parang may nabasa ako consistent dapat na -10 pababa, ganun. Parang ganun naman na lagi. Kasi lulubog ka. Lulubog ka. Ganun na lagi. So, Sobrang lamig ngayon. -14 pala sabi sa sasakyan. pero feels like Yeah, I don't know. It's like -13 feels like -18. So siguro pwede na maglakad doon. Kaso ang lamig nga, ayaw na namin i-try.
Susunod na lang. Pagka, ano na kami, fully equipped. Yeah, kasi hindi siya nag-ano eh. Hindi Bonnet. Parang di ako malamig. Sobrang lamig pala. Pag pinitik mo yung tinga ko lang, tapos mababasag na. Ano na. Mahahati na. Tara, balik muna tayo dun sa may banda sa atin. Yeah, Tara, salipin lang minsan. namin. Tapos, sana may makita kaming ilaw-ilaw din. Kapag wala, uwi na. Pasyal-pasyal lang ng kaunti. Kasi sa bahay lang kami, medyo nakakalungkot na sa bahay lang. Kaya, tapos makikita mo yung mga stories, mga posts sa Facebook, puro with family, With ganyan. friends, kami, it's just us. It's fine naman kasi it's peaceful naman dito. So, hindi ko naman ganong hinahanap na magkaroon ng kaibigan dito na or someone or a group of friends or family na mapupuntahan within Sudbury. Kasi hindi naman namin goal talaga yung magparami ng social life. Gusto lang namin mag-focus sa goal namin. Ganun dito na. Yun muna, yeah. Pero kasi, ito yung mga ganitong Panahon. events, yung mga ganitong panahon, masarap din naman na May mga Yeah. kasama ka. Totoo. Yeah. Yung mga kawork ko tinatanong ko. Kawork namin tinatanong ko, what's your plan for Christmas? Ang daming plan. Yan, pupunta tayo na anak niya, ganyan. Tapos maraming tao, ganun. Pero sila, dito na sila lumaki. yeah. Kasi naka-curious lang kasi Taga ako. dito sila. Na-curious na ako kasi baka luluwas sila somewhere, Toronto or bibisita ng ibang city, ganyan. Or Ottawa, ganyan. Pero hindi wala. May talaga na sila. Mga families and friends na sila na hindi sila lumalayo talaga. Kasi mostly din sa mga ka-work namin, talagang local sila dito sa Sudbury. Yeah. So, ayun. And, tinanong nga nila kung babiyahe daw tayo agad ng Toronto. Sabi ko, hindi muna. Mahirap kasi. Yeah, mahirap. So, gusto namin. Gusto namin. Yeah. Tsaka feeling ko naman, kaya naman. Kaso ang hirap kasi, nung pauwi kami dito, hindi ko na rin siya pinag-drive kasi ang hirap talaga ng daan. Mahirap. Yung talagang, yung snow na lang makikita mo talaga. Yeah. May time pa dumudulas-dulas talaga yung sasakyan namin kasi hindi pa nalilinis yung kalsada. Kahit naka-winter tires. Yeah, naisip ko nga dapat pala yung kung lilipat tayo dito nang alam natin, dapat pala yung pinakamagandang winter tires na. O kaya yung studded tires. Yun may mga pako. May mga pako. Pero sabi nung guest, bawal daw sa US yun. Ano bang mag-US? Kasi nakakasira daw ng kalsada. Totoo naman. Pero kasi nagpipierce siya ng ice. So, yung chance na dumulas talagang mababa. Well, next time, Yeah. 2 years pa lang yung winter tires namin. Mga ilang winter pa yan. Yeah. And maayos naman siya. Nagagawa naman niya ng Yung mga maayos ganun, yung trabaho niya. yung mga ganung gulong naman, yun yung mga talagang parang sa yung pabundok na yung style ng lugar. Ganun ang maganda talaga. Pati kung gagamitin namin pang winter hiking, yung mga ganun. Wala na, medyo dumidilim na talaga. 5 o'clock na. Mabiyahe muna kami ulit, Mamaya, guys. update namin kayo. Sana rin makita tayong ilaw. Hi guys! So, it's Christmas dinner.
Christmas dinner. Tapos ako naman Christmas dinner. Then, ngayon is gagawin lang namin yung napapanood ko sa TikTok na my cake. Then, celebrating your small wins. Parang ganon. So, yeah, It's the cake from Costco. Ay, masira. Yeah, so gagawin natin siya for this vlog. Yung mag-ano lang kami, share lang kami konti. Ano ba yung mga small wins namin for this year? Like, Mga what are we thankful for? Yup. Okay, so wala pa kami nasusulat kasi gusto niya, dito na, ngayon na daw mag-iisip pag nagre-record na yan. So, dahil siya, paunahin natin siya. Dapat walang kopyahan. Thankful for. Huwag nga titingin nga ni. Ano ba naman? Doon ka tingin. Siyempre. Oh, Apple. So, parang ano Magano ka na dito? ng tape? Parang mga recap na rin namin to what Parang mali yung spelling happened ko. this year. Parang mali yung spelling ko. Tama ba ba yun? Hindi na marunong mag-spelling. Yeah, so magiging recap na rin namin to. Okay, so unang-una, siyempre, thankful tayo sa mga lessons. Tama ba yan? Lessons. Tama ba yan? Thankful siya sa lessons pero hindi niya alam kung anong lesson. Just Yeah. spelling. Dito na nalagay sa likod muna. So yun, thankful tayo sa mga lessons kasi itong 2025 yung tinuturing ko siya pinakamahirap na sa 3 years namin dito sa Canada. Yun din yung sabi niya last year. Oh, Nga, sa vlog na. wala. Hindi ako mahirap yung last year. Hindi na ito yung last year. Ako nga yung magsasalita. Wala, thankful ako dun kasi tinuturing ko siyang parang mas mahirap compared sa last year kasi parang ano talaga siya, roller coaster talaga. Diba? Na ito yung taon na talagang feeling ko talagang sinubok kami ng Canada. Like, nung bago pa lang kami lumipat dito, na pinipilit namin talagang, yung mag-survive kahit na sobrang struggle. Tapos may mga times naman na masaya lang, na chill lang kasi nagtutugma yung schedule namin, ganyan. Pero, yun nga, tapos babalikan na naman sa following week, ay, trabaho na naman, stress na naman, kailangan mo na naman tibahin yung loob mo, ganyan. Unlike nung nandito na kami, ayun, ano na lang, focus na lang talaga sa goal. Pati kung saan ka dadaan sa goal mo. Okay, that's it for tonight's vlog. Mahirap daw. Huwag ka titingin! Sulat! Ang tagal! Ang tagal naman! Ano yan? Mine is, I'm grateful for overcoming toxic place. Ano? I'm grateful na na-overcome ko ang toxic place. Kaya lagyan natin siya sa likod. Yung cheesecake! Kami rin kakain yan cheesecake, guys. Kahit tusok-tusokin namin yan. Kakainin pa rin namin yan. Favorite niya kasi yung cheesecake na yan. Yeah. I mean, kahit anong cheesecake. Yeah, so I'm grateful na na-overcome ko at siya. I know in some ways may mga dumaan na rin na toxicity sa buhay namin dito sa Canada. And I'm thankful and grateful na for this year, I think na-overcome namin siya ng maayos. Hindi lang siya sa workplace, kundi yung lugar itself, yung parang paligid namin. So, yeah, thank you. Konti lang yung stick namin, guys. Kaya, Hindi chill kami lang kayo dyan. magtatagal. Hindi ko alam kung paano siya yan eh. Kasi sinulat ko lang yung word na naisip ko, pero hindi ko siya alam kung paano sasabihin thankful for this thing. Independent.
Independence, I think. Independency, independent, whatever. Pero yun, gets nyo na yan siguro, yung independent. Kasi nga, nagpunta kami dito sa Canada ng kami lang. Wala kaming family, wala kaming close relatives, wala kaming friends, as in zero talaga. Yun lang, dito ko natutunan yung mas maging independent. Kasi sa amin, dun sa Pilipinas, nasanay ako lagi na may katulong sa bahay, na may kasama, ganyan, na pagkalalabas ka, lagi kang may kakilala na mga kasalubong, ganun. Tapos dito, wala nga, kaming dalawa lang. So, mas natuto ko mas naging independent. Dito mga pagbili namin, yung simpleng pagbili namin ng mga groceries, yung ganyan. Yung simpleng gawa ng gawaing bahay. Dito ko natutunan yung mga yan. Sobrang sipag ko na nga dito. Marunong daw siya gawa. Anong favorite mong gawaing bahay? Wala, katulong lang. Ayun lang. So, sobrang simple lang niya. This year, small win namin, na-receive na namin yung PGWB after 9 months. Kasi nung na-receive namin last May, parang feeling ko doon na din kami talagang nag-start na parang, kailangan natin kumilos. Kailangan natin maging be smarter, be mindful sa lahat ng mga desisyon namin. So, yeah, I think dahil na-receive namin siya, naging kami, yung mga desisyon namin after that, parang yung mga priorities na talaga namin. Hindi na kami yung basta-basta na, sige, go. Mga ganyan. Kasi sa TikTok, isa-isa lang sila per tao kasi barkadahan. Kami, dalawa lang kami, kaya nagagawa kami. Ano bang thankful na bagay yung nangyari? Thankful lang naman, di ba? Nalaman ko natin. Small wins nga. Ay, natuto ka ng Wala tuloy yung nasa isip ko. Kaya lang. Iba na lang. So guys. Hindi ko mabasa. Simple things. Ano ba yan? This year, I am thankful again for the simple things that we have experienced this year. Huh? Naalala ko kasi di ba, nabanggit ko rin kanina na mas naging independent kami. Dalawa lang kami. So, mas natutunan ko this year alone na mas mag-enjoy ka sa mga simpleng bagay lang. Like yung paglipat namin dito, na yung nature, ganyan, mas na-enjoy ko na siya. And hindi naman talaga ako nature person. Taong bahay lang ako, guys. Mm-hmm. So dito, ito yung pupunta kami sa park, yung ganyan, or mag-walk or trekking ba tawag doon, ganyan, trailing. Yeah, we're trying. Na-enjoy ko na yung tunog ng ibon. Wow! Yung ahas na naapakan. Yung ahas na muntik na maapakan. Yung mga ganung bagay lang. Kasi, siguro naman yung mga ibang tao din dyan na nanging bansa mo, FW din dyan, na natututunan yung enjoy lang yung mga simpleng bagay. Kasi malayo tayo sa ating family. So, tayo lang yung nandito. Okay, this year, my small win, or I'm grateful for myself. I'm grateful for myself because thankful kasi parang nababalik ko kahit paano yung mga dati kong hobbies. Like, I started baking again this year. When I'm bored, it makes me calm. I started reading books again. Parang sa 3 years namin sa Canada, itong taon yung pinakamadami kong nagastos na libro. Hindi lang yung physical book, kundi yung mga e-book, ganyan. So, I'm happy. And kahit pa paano nag-start na ulit akong kumilos-kilos, gumalaw-galaw. Nag-home workout ako if I have time. So, I'm thankful kasi
nabibigyan ko na ulit ng time yung mga bagay na nagpapakalma o nagpaparelax sa mind ko, sa isipan ko, sa katawan ko. So, yeah. Thank you. Guys, thankful ako siyempre sa wedding. Oh, yun yung kasunod ko! Yun yung kasunod ko! Siyempre, sa mga hindi nakakalam dyan, this year lang kami kinasal. June 26, 2025. Kalahin niyo yun, guys. Papakasalan niya ako. Papakasalan ko siya. Ganyan mukha. Oh, maganda. Siyempre, thankful ako na sa tagal namin ng pagsasama at pag-iirog. Na napag-isa na ang aming dibdib. Tingnan. Ayun, thankful ako siyempre sa kanya. In general na yan, sa amin dalawa, na yun, kinasal kami. Hindi ko inaasahan na ikakasal ako. Hindi wala mo sabi na lang. Thankful ako kasi despite sa dami ng struggles namin dito, nagawa pa namin magpakasal. Ikaw may isip ka na. Mag-iisip pa lang ako. Ikaw ulit. Pag nagsasalita, ikaw ulit, salitan nga yan. Na nga ako. Okay. I got a better work opportunity. Wow. So, yeah. Yun naman ang dahilan na rin kung bakit talaga kami lumipat dito sa Salisbury because of my work. And thankful ako kasi super ang bilis talaga ng process nung pag-hire sa akin. Wala talagang kahirap-hirap. Parang hindi ako nagpa-follow up sa kanila, sila pa yung nagpa-follow up sa akin, ganyan. Tapos, yeah, I'm grateful lang din kasi yung position na yun is tagal ko na ina-applyan din sa Mississauga pero walang dumadating since last year. Tapos itong work na to, it's nice and work-life balance. Kasama na rin siya doon sa work, yeah, work-life balance, sobrang konti nung trabaho ko ngayon compare sa dati na talagang sila pa yung nagpapaalis sa'yo sa work kapag okay ka na. I mean, kahit di mo natapusin yung 8 hours mo, basta sabi nga nila, basta productive yung araw mo, okay lang. So ayun, I'm thankful for this job opportunity. I'm thankful for my colleagues, for my boss, for my managers. Wow! I mean, the whole work itself, super thankful ako kasi magaan and hindi rin kami ganun nahirapan maka-adjust. Kasi syempre, coming from Mississauga, tas magsisimula ulit kami dito sa Sudbury, parang we thought na super kailangan namin mag-adjust pero actually, hindi naman siya ganun kahirap kasi mababait yung mga nakasama namin sa work. So, I'm thankful for this opportunity to speak. Okay, my turn. Yan guys. Ang sinulat ko, TikTok, YouTube, Facebook. I-explain ko naman syempre kung bakit. So, una ko talaga sinulat YouTube lang. Naisip ko lang yung TikTok and Facebook. Ilagay ko na rin. Kasi yung YouTube naging daan siya this year para sa parang siya yung nagiging instrument para ma-share namin sa inyo at para mailabas ko rin yung mga laman ng utak ko kasi sa mga hindi nakakalam hindi ako pala share talaga kahit sa kanya medyo hirap ako mag-share ng mga bagay-bagay. So instead na lamunin ka ng anxiety and depression, nilalabas ko na lang sa pag-vlog, sa pag-stream, pag-Facebook. Hindi, actually yung YouTube, kasi hindi man kami pala-update sa pamilya talaga namin. Yeah. So, parang nagiging way din yun ng para malaman nila kung anong nangyayari sa amin. Yung ganon. Kasi pag nag-chat kami sa mga family namin, saglit lang, kamusta gano'n? Okay lang naman. Ganun lang. So, hindi nila alam yung mismong nangyayari sa amin. Kahit in this short minutes ng mga videos na to, at least napapakita namin sa mga, kamusta na nga ba si yung mga ganun ba? Ano ba yung ginagawa namin? Saan ba kami nakatira? Yung mga ganon. Simpleng, yeah.
Boy, gaya-gaya siya. Wala, dalawa ko lang. Okay. For the last one, thank you kay Love Love. Kasi siya nagsabi sa akin. Kasi walang tumatakbo sa isip ko. So, ito nilagay ko, Sudbury. So, parang nasa aming dalawa. We're thankful kay Sudbury. Kasi kahit nung lumipat kami dito, hindi namin alam kung paano. Kami lang ulit. Iba siya sa nakasanayan na namin dito sa Canada. Pero, hindi naman siya naging ganong kahirap din to adjust totally kasi ano siya parang kinalma niya yung utak namin. Peace of mind. Binigyan niya kami ng peace of mind na parang ano lang kayo, chill lang kayo. Parang gawin nyo lang kung ano yung gusto nyo gawin. Enjoy nyo yung yung paligid nyo, yung trabaho mo. So, ayun, parang naging siya, sa magulong isipan namin. Ito yung mas parang nung dumipat kami dito, parang mas madali nang mag-isip. Yeah. Kasi dun sa Mississauga, ang daming nangyayari sa work, sa bahay, ganyan, sa mga tinirahan namin. So, ang hirap mag-isip, ang hirap maghanap ng peace of mind. Kahit pumunta ka man somewhere nang ikaw lang or kayong dalawa lang, parang ganun pa rin. Kaya madalas nung nandoon kami sa Mississauga, lagi kami nag-staycation. Yeah, Just kahit to get sa Mississauga away. mismo. Kahit mga lang, 15 minutes away lang, mag-staycation kami. Wala lang, para lang, kahit sa panandalian, mabaling yung attention namin sa ibang bagay. Unlike dito, wala. Ang tahimik talaga. Bukod sa tahimik talaga yung lugar, literal. Wala, parang tahimik lang ng buhay. Siguro hindi pa namin talaga na-experience yung stress na-experience namin dun sa city, sa Mississauga. Pero yun, kung i-compare namin to, thankful kami kay Sudbury. Yeah. Kasi naging siya. Siya yung nagpakita sa amin na okay lang magpahinga. Yeah, while you're still doing, kung ano yung kailangan mong gawin for your goal. Sabi nga, kanina nag-uusap nga kami. Sabi ko, hindi na ako titira sa Mississauga. Kung i-compare ko siya, mas okay ako dito. Though hindi ko pa rin naman nakikita yung sarili namin na magsisettle for good talaga dito sa Sudbury. Pero kung siya ngayon, I will choose Sudbury. Kasi payapa yung isip ko, payapa kami dalawa. Though, minsan nakaboring talaga kasi kami lang talagang dalawa. Pero wala pang mapuntahan dito talaga. Yeah, pero mas maayos Parang mas nakaisip kami ng mas maayos. Lalo na ngayon na kailangan talaga namin mag-isip ng mabuti kung ano yung mga dapat namin gawin. Or, yun nga, sa mga desisyon namin. Yeah. Isang add ko na rin. Kaya din feeling ko mas madali mag-isip dito. Kasi dun sa workplace namin, binavalue talaga nila yung work-life balance. Dun sa mga natrabaho namin dati, hindi ko sinasabi lahat. Pero hindi ganun na binavalue yung work-life balance. Hindi kung kahit outside of work, ite-text ka nila, tatawagan ka nila. Kahit sa mga simple bagay lang na kaya nila i-solve na kasi sila yung nandoon. Diba? Parang alam mo yun, kasi yung ganung bagay, yung imbis na pagka-clock out mo, pagkatapos mo mag-work, makakahinga ka na, makakagala ka na, alam mo yung magagawa mo na yung gusto mo. Hindi, may isip mo, ay, baka mag-text si kasi baka ganito, baka tumawag si ganyan. Dito, hindi naman. Talagang ayaw nila. Talaga nilang Kahit yung mga manager, sila yung nagagalit kapag tinetext sila ng off nila. Kasi kaya naman i-solve yung mga taong nandoon or yung mga taong dapat mo talagang kontakin kapag may kailangan. Yeah. Ako nag-isip nito lahat, guys. No! Yeah, so ayun, dami namang nangyaring maganda, I think. Mas madaming nangyaring maganda this year kesa dun sa mga hindi ganun kaganda. Kaya,
I'm very glad na nangyari yung mga yun kasi na-overcome namin ni Kyle lahat. I mean, coming from last year. Na yung last year feeling ko, yun talaga yung challenging year for us. So parang ngayon, challenging pa rin, pero mas madami yung good news, mas madami yung mga opportunities sa amin. And yung mga bagay na nagawa namin ng mas maayos. So, yeah, and lang yan. Konti lang yan kasi hindi talaga makaisip. Kasi ako nga nag-isip nito lang. Simulat niya lang. Cool kami. Basahin ulit natin. So again, lessons. Tapos ito, hindi ko na iangat para hindi na masira yung cake lalo. Kainin pa namin. Overcoming toxic plays. Pagiging independent. Ano to? PGWP. Simple things. What? Hobbies like baking, reading, home workout. Home workout talaga. I got a better work opportunity. Wedding. TikTok, YouTube, and Facebook, and many more. At syempre, yung Sudbury. Kasi, Our home. mas, for now. we can, for now, pwede natin siya tawagin home away from home. Ganun din yung pakiramdam namin dito. Di ba? Malungkot lang kasi walang kanong kakilala, pero ang payapa. Shoutout din kay Nina and Raymond Yeah. sa pagbigay sa kanya ng walking pad. Yeah, thank you kay Nina at kay Raymond. Binigyan ako ng walking pad para sa 10,000 steps. Nakahiya kasi 1,000 daily steps ko eh. Yun, so yun ang ano natin next year. Yun ang, New Year's resolution, naka 10,000 steps. Well, anyway, yun lang, na-share lang namin sa inyo yung mga bagay na grateful kami na nangyari for this year and we are hoping for more. We're very hopeful naman sa susunod na taon kung ano pa yung mga Wait lang. ibibigay. Last na din. Ang dami. May naisip ako bigla. Wala si Chelsea dito. Si Chelsea. Yeah! Yan, kala Troy, kala Angel. At syempre, kay baby Chelsea. Yeah. Kay Kasi- Chelsea lang. Kasi kay Chelsea lang, bahala kayo dyan. Last year kayo yung nasa thankful list namin. Ngayon si Chelsea naman. Yeah. Kasi si Chelsea yung parang naging parang siya, yung pagpupunta kaming Mississauga, mas may dahilan na kami. Yan na. Hi Chelsea, paglaki mo, panoorin mo to. Ako yung paborito mong Englishin mo. ninong. Kasi Ay. hindi na. Tatranslate na lang nila Daddy Troy. Yeah. Ano siya? Parang cute-cute lang. Ganun. Yeah. Parang nilook forward mo na yun kapag punta kami Mississauga. Kailangan naming makita si Chelsea. Kung di nyo kilala si Chelsea, panoorin nyo lang sa Ito siya. YouTube siya. ni Angel. Ito siya, guys. Ito siya. Ayun. Yan, sabi ko nga, we're hoping for more good news next year. Siyempre, share naman namin sa inyo. Yun, we'll do our best na mas maging active pala din. For the YouTube videos. Yes, mas maging active para mas makasubaybay kayo sa mga happenings sa life namin. And yeah, so yun lang. Thank you guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng vlog namin for Christmas Day. Bye! Thank you guys for watching. Yes. Thank you guys for watching. Don't forget to comment, like, share, and subscribe. Bye-bye!